kami ay nakatanggap ng pinakabagong impormasyon mula sa Philippine Air Force, PAF, tungkol sa pagdating ng bagong batch ng kanilang S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters mula sa Poland na nagmamarka ng isa pang mahalagang hakbang sa patuloy na modernisasyon ng militar ng bansa. Ito na ang ika-4 na delivery na may 5 karagdagang bagong S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopters na kasalukuyang inililipat gamit ang heavy lift cargo aircraft na Antonov An-124 na kilala sa kakayahang magdala ng malalaki at sobrang bigat na kagamitan sa militar sa malalayong destinasyon. Ang natitirang 5 helicopters mula sa kontrata ay inaasahang darating sa mga susunod na buwan upang makumpleto ang kabuuang 32 unit acquisition. Ang acquisition na ito ay bahagi ng Additional Combat Utility Helicopter Acquisition Project, ADU, isang pangunahing proyekto sa ilalim ng Horizon 2 ng Armed Forces of the Philippines, AFP Modernization Program. Noong Pebrero 2022, nilagdaan ng Department of National Defense, DND, ang kontrata sa PCL Mielec ng Poland para sa pagbili ng kabuuang 32 karagdagang S-17I Black Hawk helicopters na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa air mobility, search and rescue at disaster response. Tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 624 na milyon ang deal na ito na nagpapakita ng matibay na dedikasyon ng gobyerno sa pagpapalakas ng AFP at modernisasyon ng kanilang fleet. Bago ang pinakabagong delivery na ito, nakatanggap na ang Pilipinas ng kabuuang 16 na S-17 Black Hawk helicopters sa mga naunang batch. Ang unang batch na may 6 na helicopters ay dumating noong Nobyembre 2020. Sinundan ng 5 helicopters noong Hunyo 2021 at isa pang 5 helicopters noong Hunyo 2021, unit ang opisyal na naipadala noong Disyembre 2021 sa Clark Air Base. Sa bawat delivery, mas lalo pang napapalakas ang kakayahan ng PAF na mabilis na tumugon sa mga natural na kalamidad, humanitarian crisis at iba pang operasyonal na pangangailangan sa bansa. Ayon sa mga opisyal ng DND at PF, ang S-70I Black Hawk ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon ng AFP, kundi isang mahalagang kagamitan na nagbibigay ng kakayahang magdala ng mga tropa, magsagawa ng medical evacuation at magbigay ng tulong sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ang helicopter na ito ay kilala sa tibay, versatility at kakayahang mag-operate sa iba't ibang uri ng kapaligiran, mula sa matataas na bundok hanggang sa malalayong isla ng bansa. Dagdag pa rito, pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang pagdaragdag ng mga S-70I Black Hawk helicopters ay makapagpapabilis ng rescue missions at humanitarian assistance, lalo na sa panahon ng bagyo, lindol, at iba pang emergency situations. Sa pamamagitan ng mas maraming helicopters, mas magkakaroon ng kakayahan ang AFP na makapag-deploy ng mga rescue teams at magbigay ng mabilis na tulong sa mga apektadong komunidad na siyang pangunahing layunin ng modernisasyon ng bansa. Nagpahayag ang mga opisyal mula sa DND at PAF ng kanilang optimismo na ang tuloy-tuloy na deliveries ay higit pang magpapalakas sa aerial assets ng bansa. Hindi lamang para sa pambansang seguridad kundi pati na rin sa katatagan ng rehiyon. Ang natitirang 5 helicopters mula sa kontrata ay inaasahang darating sa mga susunod na batch na magkokumpleto sa 32 unit acquisition at lalong magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa depensa at disaster response. Habang patuloy na minomodernize ng Pilipinas ang kanilang armed forces, ang acquisition ng S-70I Black Hawk helicopters ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtatayo ng isang mas mabilis, mas maaasahan at teknolohikal na advanced na puwersa militar na handang harapin ang parehong konbensyonal at di-konbensyonal
na hamon sa seguridad. Para sa mga eksperto sa depensa, ang pagdadagdag ng mga helicopters na ito ay hindi lamang pagpapalakas ng kapangyarihan ng militar, kundi isang konkretong hakbang sa pagpapabuti ng kakayahan ng bansa sa pagtugon sa krisis at pagbibigay ng proteksyon sa mamamayan sa lahat ng dako ng kapuluan. Sa pangmatagalang pananaw, inaasahang ang mas modernong fleet ng mga S-70I Black Hawk ay magbibigay daan din sa AFP upang makipagtulungan sa mga regional partners sa Southeast Asia sa larangan ng humanitarian missions at joint exercises na nagpapatibay sa papel ng Pilipinas bilang isang responsableng miyembro ng rehiyon sa pagtugon sa mga banta sa seguridad at sakuna.